Puti pa. Fairness Imagine. July 3, 2024. Ang isang topic po ay bakit kinailangan ng lalaki at babae? Bakit kinailangan ng lalaki at babae? Meron po kasi akong nakita sa YouTube. Madami daw pong paniniwala na kung lalaki ka dito, lalaki ka din daw doon sa langit na sinasabi nila. Kung babae ka dito, babae ka rin daw doon. Kaya daw walang nilalang na bakla, tomboy, silahis ang Diyos. Kasi nga daw, kung lalaki ka dito, isang dahilan nila is kung lalaki ka dito, lalaki ka rin. Kung babae ka dito, babae ka rin. Ano ang importansya ng lalaki at babae? Ang ibig ko pong sabihin sa lalaki at babae ay yung ari mismo. Kasi hindi okay na sabihin mismo sa kapwa-tao, sa tao, yung mismong ari. Hindi po ba? Hirap nilang pakinggan yung ari. Ari ng babae, ari ng lalaki. So, tinawag na lang na babae at lalaki. Tawagin na lang po natin doon na babae at lalaki. Kaya sabi nga po ng isa daw po nakapunta daw sa isa sa langit. Wala naman daw bakla doon. Lalaki lang daw at babae. Narinig ko, nakita ko sa YouTube. Yung mga nag-aaway. Ang katotohanan po na sinasabi ninyo, nakita ko po yung tama doon. Kaya nagkaroon po tayo ng topic na bakit nagkaroon ng babae at lalaki? O ari ng babae, ari ng lalaki. No? Kasama na dyan yung mga bakla, tomboy, silahis. Bakit nagkaroon ng ganyan sa mundo? Ang pinakadahilan po para mag-multiply. Kaya doon sa langit, hindi na need mag-multiply. Kasi naganap na Tapos na dun. Tapos na lahat ng pagsubok. Wala pa pong langit ngayon. Wala pa po yung tinatawag na langit. Hanggat meron pang nahihirapan. Paano ko na-explain kung paano dun? Gayong wala pa pala. Yan po hindi ko mag-gets. Mama, nagre-record po muna ako. Sorry po. Record po muna. Kaya nagkaroon ng babae at lalaki dito sa mundo. At nasa ganun makapag-multiply. Mabuo pa yung mga dapat mabuo. Kaya dun sa tinatawag na langit, no? Hanggat meron pa pong mga tao, wala pa po ang langit, no? Mabubuo pa lang yung langit pag wala ng mga tao. Kaya dun sa langit na tinatawag po, wala po tayong kasarian dun. Kasi sabi nung isa, sabi nung palagay ko, maraming pagkaintindi na ganun din. Na kung lalaki ka daw dito, lalaki ka rin daw dun sa langit. Kung babae ka dito, babae ka rin daw dun sa langit. Patawad po sa katotohanan na mali po sila sa pagkaintindi nila. Hindi na po natin need ng kasarian doon. Wala po tayong kasarian doon.
Kaya please, tanggapin ang mga kapwa natin na sinasabing hindi babae, hindi lalaki. Tanggapin natin yung ibang kasarian. Kasi kapwa-tao pa rin po natin sila. Pagkatandaan po, hindi po tayo na-stuck sa panahon ng Genesis. Kung sinasabi mong walang bakla, tomboy, silahis, na nilalang ang Diyos, bakit? Ang sinasabi mo bang Eva at Adan lang ba ang nagkaroon? Hindi na ba sila nagkaroon ng anak? Hindi na ba sila nag-multiply? Katanungan ako, pagdating sa literal na paniniwala nyo, na-existed, na nag-exist si Eva at Adan. Sabi nga, na-stuck po ba tayo sa panahon ng Genesis? Sunod, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and so on. Nagkaroon na nagkaroon. Nagmultiply na nagmultiply ang mga tao. Natural, merong iba-ibang pagkaintindi pumasok. Pagkaintindi. Dahil nagkaroon ng bakla, tomboy, silahis. Pero kitang-kita, kapwa pa rin po natin sila. No? Huwag masyadong mabuhay sa nakaraan. Ang ibig ko po sabihin, intindihin maigi. Ano nangyari? Saan? Para matuto si ikaw na nasa present para sa future. Matuto. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Sabihin mo, lalaki at babae lang nilalang. Si Eva at Adan kamo. Hindi na ba sila nagkaanak? Hindi na ba nag-multiply? Hindi ba nagkaroon ng iba-ibang pagkaintindi? Na merong pagkaintindi, yung lalaki gusto niya, kapwa niya lalaki. Yung babae gusto niya, kapwa niya babae. Wala pang ganun. At meron din na nalilito kung ano talaga ang gusto nila. Nagkaroon, iba-ibang pagkaintindi. Nag-multiply ang mga pagkaintindi. Inuulit ko po, doon wala tayong kasarian. Nagkaroon ng kasarian dito sa mundo at nasa ganon makapag-multiply. At nasa ganon mabuo ang mga dapat mabuo. Please, wag mo sabihin na pagdating na sinasabi mo, papatayin lahat ng mabubuo pa. Marami pa pong mabubuo. Marami pang taon ang mangyayari. Huwag mo sabihin, papatayin sila. Tapos na nun. Kapag dating na sinasabi mo, ito yung ibig sabihin, para niyang pinatay. Tama nga po ba ang pagkakaintindi nyo sa tinatawag niyong Panginoon? In the first place, lagi niyong pinapatunayan na nabuo ang Biblia para mag-away-away ang mga tao. Yun yung pinapatunayan karamihan ng mga tao. Iisa lang halos ang sinasabi nilang Panginoon nila, pero sila nag-aaway-away. Yun ba ang kagustuhan ng tinatawag niyong Panginoon nyo? Kung ang mangyayari ay ang pagkaintindi nyo sa pagbabalik, kanino pa po pauutos sa inyo ang tinatawag ng Panginoon nyo? Ilan ang paniniwala sa buong mundo? Inuulit ko po, nagkaroon ng babae at lalaki dito sa mundo para makapag-multiply. Doon sa langit, wala na po tayong kasarian. Anong gagawin mo sa kasarian mo? Tapos meron pang mga drawing sila na meron pang suot. Ano, tinatago pa yung ari? Tapos meron pa daw golden palace doon.
Meron pang mga kwarto, ano? Baka pwede pa silang mag-multiply. May babae at lalaki pa. Sorry po, no. Di po ba, parang ganun yung ibig nyo sabihin. Hindi ko po iniinsulto yung pagkaintindi po ninyo. Kayo ang naki-insulto. Sabihin nyo, matanda ang itsura ng Diyos. Sabi ng karamihan. Dinodrawing pa. Sino bumabastos? Tapos ginawa pa, hari daw, meron daw corona. Na literal, no? Tapos ano pa? Ano pa? Meron daw gold at palasyo. Meron pang gate. Ano kaya sa labas, no? Kasi daw, meron, nandyan na daw, present na daw ang langit niyan, sabi niya. Naulit ko po, wala pa po ang langit, hanggat meron pang mga tao. Bakit na isasalita niya ako? Mahirap akong maintindi bilang pagkaintinding tao. Kung 100% ang pagkaintindi mo bilang pagkaintinding tao, tignan mo, ang explanation mo, and galing sa isip mo, galing sa nasaksiyan mo, galing sa naintindihan mo, bilang pagkatao. Kaya paano mo maisasalita? Ikaw na yung iilan na nagkiklaim na nakapunta daw sa langit at sa impyerno. Wala pong literal na impyerno. Kung gusto mo na literal na impyerno, ano ang impyerno natin? Tayo na ligtas. Kapag tinuro mo ang hell, ilan na lang po ang hindi ligtas. Kasi, hindi i-judge ang tao base sa pagkaintinding tao. Please, hindi nyo na kailangan mag-away. Kung sino ang tama at sinong mali sa inyo. Kayong mga paniniwala. Please, piliin, wag na mag-away. Wag laging sinasabi nyo na bulaan kayo. Di ba sabi nyo, walang pagkakamali sa paniniwala nyo. Kaya nga, pinagtatanggol nyo eh. Ano tawag to? Tapos ang liit ng kinawaan yung langit. Oo, liit. May hangganan. Hindi po ba? Sabi niyo, literal ang Diyos. Nakikita niyo. Kung doon ka, nagmamataas ang Diyos mo. Meron ka pa susundin doon? Ang ibig sabihin, meron pang mali doon? Ibig sabihin, meron pang hirap doon? Sabi mo, meron pang mataas doon kesa sa'yo. Sabi mo, meron pang mababa doon kesa sa'yo. Sa ayod, gusto may espasyo. Kasing layo ng Amerika. Paano niya sasambahin na sinasabi mo Diyos mo? Let's say, nandyan siya. Katabi mo. Bakit may hangganan ng langit ninyo? Nagtatanong po ako. Nalalagay lang po yung in other sentence pagdating sa pagkaintindi po ninyo. Hindi ko po iniinsulto pagkaintindi nyo. Inuulit ko po, kayo ang umuinsulto sa pagkaintindi ninyo. May hangganan doon? Meron pa daw gold at palasyo na literal. O tignan nyo, mga nag-claim na nakapunta daw doon. O tignan nyo, meron daw gold nga. Bakit?
Pansinin maigi, ang mga nag-claim, ang kinukwento nila, nakita sa Earth, naintindihan sa Earth, nasaksiyan sa TV, kinuwento, galing sa kanilang utak. Ang kiniklaim nila, ang laki ng porsyento pagkaintindi o binil pagkaintindi ng tao. Paano magkakaroon ng bridge ang espiritu mo? Kung ang pagkiramdam mo, ang nag-uutos, kung ang nag-uutos ang nag-uutos ay ang utak mo sa pakiramdam mo. Hindi ang pakiramdam ang nag-uutos sa utak mo. Yung pakiramdam, walang imahe, walang tunog. Pagkaintindi tao, merong imahe, merong tunog. Paano magkakaroon ng bridge? Sabi mo, mahal mo yung anak mo. Kaya pinapalo mo, sinesermon mo palagi. Walang pagmamahal, parang hinahamon mo na suntukan ng anak mo. Tapos reklamo ka ng reklamo. Kasi mahal mo siya, kamo. Para sa future niya, kamo. Naging maayos kang aba sa ginawa sa'yo. Ang ayaw mo, ginagawa mo. Gusto mo ba nung bata ka, sinesem mo kapalan? Pag-usapan po natin ang tama at mali. Ano ang tama, ano ang mali? Hindi dapat ang sino dun. Hindi tama ang katanungang sino ang tama, sino ang mali. Mali po yun. Dapat, ano ang tama, ano ang mali. Kasi imposible na perfecto kang tama at perfectong mali ang kaaway mo. Imposible. In the first place, tama bang mag-away kayo? Ikaw na nagsabing perfectong tama. Uy, tinatanggap daw niya na may lisa. Intindihin mo maigi sarili mo. Mga kinikilos mo, mga sinasabi mo. Kung natatanggap mo nga bang maayos ang pagkakamali mo. Kasi sabi mo lang yan na natatanggap mo pagkakamali mo. Sabi mo lang yan. Sabi ng nasasaksiyan natin. Pag-usapan natin, ano ang tama, anong mali. Inuulit ko po, imposible yung hindi tama yung sino dun, no? Dapat ano? Kasi pag sino, pupunta ka sa sino, para kang bata. No? Para kang bata na, ano, mali ako? Please, lalo na kung matanda ka na. Kung marami ka na naintindihan, huwag mag-artistahan na para kang bata. Please. Hindi tayo ang pagkakamali. Pero meron tayong pagkakamali. Meron lang. Hindi lang tama, meron tayo. Maging pagkakamali, meron tayo. Kaya hindi dapat, hindi tama na ang gamitin mo doon ay sino. Ang dapat gamitin ay ano? Tama ba? No? O i-explain, ano natin ulit yung example na kaya sinesermon mo palagi ang anak mo, kaya pinapalo mo yung anak mo, kaya ganyan ang tono mo sa anak mo kasi mahal mo siya, gusto mo maging maayos ang future niya. Artista ka ba? Gayong sumusunod ka lang sa script ng generasyon na pag ganon, pag matanda dapat ginaganyan mo yung bata. Paghiwalayin po muna natin, sentence by sentence, ang tama at mali. Inuulit ko, tanggalin yung sino. Dapat ano? Number 1. Dito sa sitwasyon to, konti lang no? Doon, punta tayo sa tama.
Sabi mo, mahal mo anak mo. Sentence by sentence po. Mahal mo anak mo. Tama yan. Okay yan. Number 2, para sa future niya. Mahal mo yung future niya. Tama yan. Okay yan. Punta tayo doon sa mali. Dito, sa example na to, konti lang eh. No? Pero sa ibang alitan, marami yan. Maraming tama, maraming mali. No? Sentence by sentence, yun yung step 1. Ano yung mali doon? Parang hinahamon mo na suntukan ng anak mo. Mali yun. Sermon na ka ng sermon. Mali yun. Wag ka mo na magday-day lang. Sinaktan mo yung anak mo. Mali yun. Ang pananakit physically ay pananakit din mentally. Ang pananakit mentally ay pananakit din physically. Bakit yung mental pati physical? Bakit? Ang hirap ng nararamdaman niya. Tignan mo yung physical niya. Habang ganyan ang tono mo sa anak mo, tignan mo yung physical niya. Nahirapan siyang huminga. Habang tumatagal, para na siyang lupaypay. Kaya minsan, pinipili nilang mainis. Kasi nandun yung pakiramdam na, bakit? Bakit? Sabi ni pakiramdam niya, ganito ba susundin ko? Kapag mataas ka, kala mo kung sino ka na, saktan mo yung mababa? Sabi ng pakiramdam niya. Inuulit ko, sabi ng pakiramdam niya. Sabi ng pakiramdam niya, nagko-connect sa future niya. Dapat ganun din ako. Dapat ganun din ako. Pagtanda ko, gusto ko nang tumanda para ganyan din ang gawin ko. Kanya o kamo? Ikaw na nakikinig. Naging maayos nga po ba ang henerasyon? Ganyan po ba ang ipapalamon nyo sa mga bata? Ganyan po ba ang ipapakain nyo sa kanilang pagkaintindi? Sa mata ng bata, kilos ng matatanda, mali man ay nagiging tama. Ika nga nung kanta ni Ninong Dives. Sinasabi mo mali yan, pero ang kilos ng matanda, ginagawa. Sabi mo, matuto kang rumespeto, sabi mo sa anak mo. Pero ang tono mo sa anak mo, wala kang respeto, bata yan, napipikon ka. Kala ko ba, madami ka ng pagkaintindi kaysa sa bata? Tapos kadalasan, nakikita ko, hindi naman ganun kalaki yung pagkakamali. Kulang na lang konting kilos ng bata, mali ka agad yung bata. Sermon sa sermon, reklamo ng reklamo, busit na matanda. Yan ba yung papalamon nyo sa mga sinatawag na kabataan daw ang susi ng bayan? Pati kayo, mga gumagawa ng pelikula, dapat magaling manakit ang bida? Cardo Dalisay? Yan ba yung papalamon sa mga sinasabi nyo kabataan ng susi ng bayan? Dapat magaling manakit ang bida? Bawat individual pa naman sa inyo, gusto niya bida kayo. Kasi gagaling kayong manakit. At kayo naman nagsasabing malapit kuno sa Diyos. Nabuba ang Biblia para mag-away-away yung mga tao. Please, patunayan yung love, ang conclusion ng binabasa nyo. Hindi hatred. Inahayag lang po ang nasasaksiyan. Hindi natin kailangan ng isip kung tutuusin. Kasi nasasaksiyan. Sabi ng isip niyo. Kala ni blackboard, hindi natin sa konsentihin.
Huwag mo daw gamitin isip mo, sabi ni Blackboard. Huwag mo daw siyang questionin. Basta ganyan yung script. Sabi ni Blackboard. Basta ganyan yung script. Huwag mong questionin yung kasinungalingan nakikita mo. Sabi ni Blackboard. Kaya nga hanggang ngayon, iniinom niyo pa ang kape, sabi niyo eh. Kasi yun daw yung script. Ang tawag daw dyan, pag-inom ng kape. Yun daw kasi yung script. Huwag mo na daw questionin. Yung nakikita kasi nungalingan. Naintindihan po ba kaya ang tama at mali? Tignan nyo ang mga laro ngayon. Para mukhang tao na talaga sila. Tapos kailangan mo saktan ng kalaro mo para manalo ka. Honest videos, tuwang-tuwa tayo. Nasasaktan ng mga kapwa natin. Pero pag mga animals, meron pang patas-patas. Ano nga ba talagang tama? Anong mali? Wala na naman siya ako. Iiyak na yan. Iiyak. Dito na ako. Please, hanggat maaari po, tanggapin natin ang mga kapwa natin na meron din pagkakamali. Pero wag natin tanggapin na sila ang pagkakamali. Dahil imposible, tao ka na may pagkakamali din. Maging tama, meron ka. Walang perfecto. Hindi ka perfectong tama, hindi perfectong mali ang kaaway mo. Meron tayong tama, meron tayong mali. Walang perfecto. Please, piliin natin magmahalan tayo. Please, tignan natin ang generasyon, anong nafe-fit sa mga bata na tinatawag niyong pag-asa ng bayan. Sino nag-fit sa mga bata? Yun yung unang katanungan. Anong nafe-fit sa mga bata? Yun yung katanungan. Laro. Pelikula. Funniest videos. Sige pa, next time na lang po. Love you po. Sana po, love mo rin po kami.